Sa ngayon dahil wala namang bagyo, asahan po natin na magiging madalas yung mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang mga kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms at ang pagpasok ng bagyong Aghon, gayon din ang southwest monsoon o habagat sa nakalipas na araw, ang naging batayan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration sa pagdedeklara ng tag-ulan kahapon. Paliwanag ni Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa, naabot na ang kriteria sa dami ng ulan na naitala sa nakalipas na araw. Usually dapat merong 5 araw na ang total rainfall ng bawat istasyon na ito ay aabot ng 25 mm. At dapat sa 5 araw na yon, may 3 sunod-sunod na araw na hindi bababa ng 1 mm ang paulan. And then yun nga, yung observed wind sa surface level at saka sa 850 millibar level ay meron na pong westerly and southwesterly component. Ngunit kahit tag-ulan na, may mga araw pa rin na makakaranas tayo ng mainit na panahon o tinatawag na monsoon break. Posible namang makaranas ng above normal na mga pag-ulan ng bansa pagsapit ng buwan ng Oktubre. Ayon sa Pag-asa, madadalas ang mga localized thunderstorms, shear line, frontal system at monsoon rains mula Agosto. Gayon din ang low pressure area at mga bagyo habang nagtatransition ng El Nino patungo sa La Nina. Magiging madalas ang pag-ulan near normal to above normal rainfall condition sa nakararaming bahagi nating bansa during the last quarter of the year. That would be from October, November, and December. Base sa current projection natin ng posibleng episode ng La Nina. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at sangay ng pamahalaan bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Ang OCD po ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya po at sangay ng pamahalaan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa DREAM. At ito rin po yung nagpapatakbo ng DREAM Operation Center. Nakamonitor tayo dito 24/7 for any eventuality ng emergency at disaster. Sinabi ni OCD spokesperson Director Edgar Posadas na mayroong mga naka-standby na maaaring rumesponde kung sakaling magkaroon ng anumang insidente o sakuna sa isang lugar. Kasama sa paghahandang ginagawa ng pamahalaan ay ang pagpapakalat ng mobile text messages at alerts tungkol sa early warnings kapag may mga inaasahang kalamidad. Katulong ang Department of Social Welfare and Development ay nagpapadala na ng food and non-food items bago ang mga sakuna at kalamidad para mabilis itong maiabot sa ating mga kababayang maaaring maapektuhan. Pinag-iingat din ng publiko sa kalsada tuwing ganitong panahon ng tag-ulan dahil madalas sa mga aksidenteng dulot ng madulas at basang kalsada. Actually, mas marami ang mga statistics ng aksidente kapag tag-ulan dahil nandyan yung basa ang kalsada, nandyan yung ang mga tao talagang pagka tag-ulan o kaya pag umuulan napakaaligaga. Kaya talagang minsan hindi na nila nabibigyan priority yung safety. Ang gusto na lang talaga nila is makauwi. Huwag tayo masyadong magmadali sa oras ng tag-ulan kasi isa yan sa mga common reason yung pagmamadali talaga dahil gusto makauwi o kaya gusto na makahanap ng masisilungan kaya ang tendency dire-diretso sa pagmamaneho. Kung malakas din ang ulan ay kadalasang zero visibility na ang daan, kaya kinakailangang alerto at maingat talaga ang pagmamaneho. Bukod dito, kapag ganitong may mga kalamidad ay maigian nila ang preemptive evacuation dahil sa ganitong paraan ay mababawasan ang mga posibleng mapinsala o masawi. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.